Yung buong katawan ko napakasakit, tapos ang sakit-sakit ng tiyan ko. Parang buong katawan ko na, kaya nga naisip ko siguro may cancer ako. So takot ako na malaman. So nung hindi ko na talaga kaya, gumagapang na ako sa sakit, doon na nag-decide mga anak ko nga i-confine na. 2020 nga ang sakit ko nga naramdaman, hindi ko na siya kaya. Ando na naramdaman ko nga matindi na siya. So, nung una, na decide na ako nga dalhin ako sa doktor. Pero takot ako kasi magpa-doktor. Ang na hinda sa mind ko na pagkadating sa doktor, kung anong naramdaman mo, opera agad. Naisip ko masakit, siguro may cancer ako dahil sa mula noon, hindi ako nagpapacheck ng sakit ko kasi takot nga ako sa doktor. So, nung na-confine na ako, lahat ng laboratory ginawa, doon nalaman nga may multiple gallstone ako at mayroon malaking bato nga nakabara doon sa duct ko. Ano tawag dito? Sa intestine ko hindi na mag-grow kasi may bato nga nakaharang o napakalaki. Doon nakilala namin si Intra dahil sa boyfriend ng anak ko na try namin si Intra. So nung na-try, hindi na ako makabangon noon. So pinipilit ako nga inumin. So iniinom ko siya. Mga 3 days. Sabi ng doktor sa amin, undergo na ako sa ERCP. Kasi hindi ako pwede operahin dahil magana si pancreas. Komplikasyon na ako. Kasi kapag nag-trigger yung sakit ng tiyan ko, nangingitim na yung paa ko, kamay ko. So pag natuloy pala yun, delikado. Kasi pag umabot sa heart ko, ng kumbaga, doon na ka sa 50. Yun. Nung nainom ko siya, tama-tama dumating yung doktor na mag-ERCP bago. Ang bait ka ni Lord, kasi bago nga isa lang ako sa ERCP, dinaan mo na ako sa CT scan para mas makita daw kung saan banda yung batok. So, nung lumabas yung result, pati ang doktor, amis sila na wala na yung batok. So, hindi rin nila alam na uminom ako ng Intra. Kung alam ko, dumumi ako ng napakaitim. Ilang days ako sa hospital, hindi yun nangyari. Napakaitim talaga. Yun doon na tuloy-tuloy na ininom namin si Intra.